mga kababayan, bawat hahawakan ninyo para use apps, if you know how to use time. Tingnan ninyo yung mga mahihirap. Ngayon, mga kababayan, dito tayo sa last nating topic, the lightning pandemic. Ito, ibibigay ko po sa inyo ang balita. Galing ito, mga kababayan, sa Philippine Daily Inquirer, published ngayon, ay kahapon. Climate change, fueling deadly India lightning strikes. Actually, di ko man ito iniintindi. Last week pa to. Last week, na-publish ito, doon mismo sa India, India Times. Di ko man pinapansin, sabi ko. Ayan na lang natin ito. Kaya lang, pinablish ng Inquirer, pag-usapan na rin natin. Why is this happening, mga kababayan? Imagine, more than 100 yung namatay. Dahil po sa kidlat, lightning strikes killed 147 people in the North Indian state of Bihar over the last 10 days. Napakarami naman po. Sabi nga, may kasabihan na yung tumama sa lotoan niya ay madalang pasa kaysa sa tamaan ka ng kidlat. Yung ibig sabihin, hindi naman po masasabi natin na dapat katakutan itong kidlat kasi madalang naman siya eh. Di naman yung nangyayari talagang sunod-sunod. But this time, mga kababayan, kakaiba ang nangyari sa India. In the last 10 days lang, 147 patay sa kidlat. Officials said Sunday, warning of more extreme weather conditions to come, driven by climate change. So, baka isipin ninyo, naniniwala na ako sa climate change. Hindi po, fake rin po ang climate change. It is a cover by the globalists, mga kababayan, para paikutin ang mga tao. Around 215 people, farmers, rural laborers, and cattle graziers have now died from strikes in the country's poorest state, sabi po ng mga authorities. I was informed by weather experts, scientists, and officials that rising temperature due to a climate change is the main cause behind the increasing lightning strikes. Bihar Disaster Management Minister Lake Winisar Rai told AFP. O ngayon, mga kababayan, ano yung punto natin? Bakit natin ito pinag-uusapan? Remember, last year, na-discuss ko po sa inyo, mga kababayan, na we have to watch the signs in heaven. May mga tanda galing, mga kababayan, sa langit, kakaibang mga tanda. Then, I was discussing then, mga kababayan, na sabi ko, some NASA experts, mga NASA scientists, may tinatago po sa atin. Hindi nila sinasabi kung ano yung mga nakikita nila dyan. Sila lang yung nakakaalam. The reason for that, para hindi po tayo magpanik. Then I was telling you that may isang astrophysicist na binulgar niya in 2003 that there is a huge tawag dito, there is something big, mga kababayan, that is coming closer to us, that is affecting the weather condition. That astrophysicist, ang pangalan po si Dr. James McCanney.
Basahin ko po yung kanyang sinabi. Sabi niya, to sum up, here is a list of possible effects that can occur months and years before the actual close passage of this object. One is violent storms with excessive lightning. Sino yan? Magkakaroon daw po ng violent storms. Kaya nang makita ko ito, sabi ko, malapit na ba? ano anya yun? Richard Ragasa, $2.79. Maraming salamat po, Richard Ragasa. Kita ninyo. Violent storms with excessive lightning, wind, and water. Kasama pala yan. Ito pa. Plagues as electric currents force insects and vermin out of the ground. This reminds me, mga kababayan, of the news in India, in Africa, even in some countries of the Middle East. Nagsipaglabasan po yung ano ngayon? Yung nag-relief. Locusts. Locust invasion. It is, happening all throughout the world, especially in India, Pakistan, Africa, in some parts of the Middle East. Kaya nang tiningnan ko to, sabi ko, malapit na ba siya? Strong winds, inland hurricanes tearing up earth and vegetation. Erratic weather like snow in the tropics. Visible electric discharges between planets and moons. Yung iba, hindi ko nabasahin kasi baka may takutan kayo. Ngayon, anong sabi po sa Bible ng mga nangyayari ngayon? Sabi po sa Acts chapter 2 verse 19, "And I will grant wonders in the sky." Kaya po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, with all the events happening all throughout the world, start looking up because there will be signs in the sun, in the moon, and stars. Ibig sabihin, there will be signs in heavens. May mga tanda po tayong makikita sa kalangitan. And it's happening right now. Pag sinabing tanda, signs. May meaning po ang tanda. May pakahulugan. May message po siya. Just like the signboard. This way. Left. Left. Ika dapat right. Sign. Road. Slow down. Slippery. Yun. Sign. Sa Bible po, ang daming signs. Dapat, alam mo yung kahulugan ng sign.
Kasi may kahulugan siya. May mensahe. Pag hindi mo nakuha yung mensahe niya, mapapahama ka. Just like the road signs. Sabi, turn left. Right ka. Bangin pala yun. And I will grant wonders in the sky above, in signs, in the earth below. O, kita ninyo. Blood in fire and vapor of smoke. That is in Acts chapter 2, verse 19. In Luke chapter 21, verse 25, there will be signs in the sun and in the moon and stars, in earth, dismay among nations. So, kung anong nakikita natin dito sa mundo, konektado po siya lahat sa taas. Kita ninyo? Kahit itong COVID, alam ba ninyo itong COVID, plagues, konektado siya sa activity doon sa taas. Yung hindi po naniniwala na disconnected doon sa activity sa taas, ayun. Mali yung preparation po natin pag hindi kayo naniniwalang konektado po siya doon. Lahat ng nandito, konektado doon. Including you. Pag na-COVID ka namatay, konektado yan doon. Di ba? Namatay na niya, pinanlagi mo yung patay. O di ba konektado yan doon? Dismay among nations, in perplexity, at the roaring of the sea and in the waves. Konektado siya talaga eh. Pati sa dagat, konektado sa activity sa dagat. Pati sa mga alon. Engineer Danilo Bacorio, 50 pesos. Maraming salamat po. So mga kababayan, do not be shocked na nasa gitna tayo ng pandemic. We have the COVID pandemic, global pandemic, then comes another potential pandemic, swine flu. And you have, mga kababayan, yung mga invasion ng mga locusts, all this described in the scripture. And this time, it's a lightning pandemic. More that we have up. Because these are all signs. Mga tanda na dapat nating tandaan. Pag hindi natin natandaan, makakalimutan natin ito. Kaya, lagi po akong may constant reminder sa inyo. Anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin po ng mga signs na to, signs that our Lord is coming. And His coming is very, very, very soon. Malapit na po ang kanyang pagbabalik. With plenty of signs all throughout the world. Signs in heaven, signs on earth, signs on people, signs in Israel, signs in the Gentile nations, signs in your behavior, signs in our live streaming. Alam ba ninyo itong ginagawa nating live streaming? It is a part of the fulfillment of the prophecy. Knowledge shall increase. The true lightning, mga kababayan, lightning po, current ang ibig sabihin nun. Ang lightning, kuryente siya, di ba? Then, we send messages all throughout the world. And that is instantaneously through the internet signal, mga kababayan. You just imagine, it is happening today. I am communicating to you instantaneously. Ilang seconds lang yung delay nito? Siguro mga
Pag nagsasalita ako, siguro mga 15 seconds lang delay yan. Mga 15 seconds lang ang delay. Tingnan niyo ang picture ko. Very clear. Knowledge shall increase. As Daniel prophesied during his time, that in this time, knowledge shall increase. And the word of God will be preached all throughout the world. And it's happening. And comes the end of the age. Pagtapos ng panahon, mga kababayan. And I do believe it is, coming closer and closer and closer to that appointed time. Kaya ang sinasabi ko palagi po sa inyo, look up. Balik loob tayo sa ating Panginoon and learn the ABC of salvation. Search it on YouTube. May tawag dito, may video about the ABC of salvation. That is the only way of escape. Walang ibang ruta, mga kababayan. Pag iniisip ninyo, tulad ng tumawag sa akin kagabi, sana niya tayo magtatago. O sabi ko, you just make familiar, you just have to be familiar of the ABC of salvation. Huwag mo nang intindihin kung ano yung mga problema sa paligid. Huwag mo nang intindihin. Doon ko na lang mag-focus muna. Pray for God's protection. Kasi yung blessed hope naman, as promised by Him, pag ang Diyos ang nag-promise, mga kababayan, hindi siya tulad ng mga politiko. Promise made to be broken. Okay po? Sigurado ang promise niya. Kita ninyo yung nangyari ngayon? Kasama siya kasama itong mga nangyari ngayon, mga kababayan, sa sinabi niya that will come. Tinupad niya. Magkakaroon na niya ng mga tanda. Tinupad niya yung mga tanda. Kaya, all these promises, they are not made to be broken, mga kababayan, by our Lord and Savior, Jesus Christ. Nagkuhan ko yan. Kumintab yung aking mukha na parang, ano yan? Hindi white lady, kasi lalaki ako. Ngayon, mga kababayan, babasahin ko mamaya yung inyong mga reactions. Maraming salamat po sa inyo. At sa inyo ito ng Firmax at ng Automax.